Hello sa inyong lahat. Ako nga pala si Freddy, single father at may isang anak. Maaga naman tayong asawa kong si Lucy. Kaya mag-isa kong pinalaki si Shirley. Cool dad ako. Parang barkada lang ako ng anak ko. Para na rin mga kaibigan niya. Kaya nga halos lahat sila gustong pumupunta sa bahay. Lalo na ang best friend niyang si Alexa. Ikaw talagang bata ko. Pinapunta mo dito yung best friend mo tapos ikaw palang wala dito. Close naman kayo ni Alexa eh. Saka pauuwi naman po ako. Sadyang aabutin lang ako ng madaling araw. Ikaw muna po yung bahala sa kanya, ha? Anong gagawin ko dito? Mukhang malaki ang problema pinagdadaanan nito eh. Kaya mo na yan pa. Basta ikaw muna yung bahala kay Alexa, ha? Ilayo mo lang yung mga babasarin nating mga gamit kasi baka biglang magbato yan ng kung ano-ano. Sige na po pa at may kailangan akong gawin. Bye! Love you! Teka, hello? Paano kaya ito? Bahala na nga. Alexa? Tito, pauwi na daw po ba si Cheryl? Hindi pa eh. Baka abutin daw siya ng madaling araw. Sige po, aalis na po ako. Aalis ka? Dito ka na lang. Total naman, pinapunta ka ni Cheryl eh. Sigurado nga hanapin ka nun mamaya pag uwi niya. Kasi po, nakakahiya naman po sa inyo eh. Sa akin ka pa nahiya parang anak na rin naman ang turing ko sa'yo eh. Pero, ayos ka lang ba? Mukhang malaki ang problema mo ah. Sa pamilya po kasi tito eh. Nag-away kami ni mama kanina. Naiiyak na naman ako. Kung okay lang sa'yo, pag-usapan natin. Ano bang kinakain nyo ni Cheryl kapag nagsasabihan kayo ng problema? Gusto mo ba magluto ako? Ikaw naman tito pagkain agad. Wala naman po, nagiinuman po kasi kami. Oh, sakto, may beer ako dyan sa ref. Ano, idaanan natin yan sa mabuting usapan. Oh, daan-daan lang ha. Baka pati bote, malunok mo na rin. Alam nyo, kung kaya lang talagang alisin ng alak yung mga problema ko sa buhay, kahit 10 case pa ng beer yan, lalakin ko talaga yan. Mawala lang lahat to. Di nagka-problema ka naman sa atay. Alam mo, ang problema, normal na yan sa buhay. Depende na lang sa'yo kung aayusin mo o mas lalo ka pa magpapapekto. Problema na nga yun, mas lalo mo pang poproblemahin. Hayaan mo lang, mawawala din yan. Masyadong masaya ang buhay para pagtuunan mo ng pansin ng mga yan. Ay, siguro nga po. Alam nyo kaya pala kulang personality ni Cheryl. Yung tinatawanan lang niya kasi yung mga problema. Sa'yo pala talaga niya naman na yung ganun. Ang swerte siguro ni tita sa'yo nun, no? Hindi ka sakit sa ulo. Nako, ni isang beses hindi ko binigyan yun ng sakit ng ulo. Kapag nagagalit, dinadaan ko na lang sa lambing. Kung hindi nga lang kami maingat baka siyam na ang kapatid ni Cheryl Pero may bala ka pa bang mag-asawa? Kasi kung meron, may alam akong available. Ko talaga. Sino naman yan? Ako. Nako, lasing ka na yata, Alexa. Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo dyan Kapag pinaalala ko to sa'yo bukas, nako, baka matunaw ka sa hiya. Alam niyo, seryoso ako doon. Matagal na kasi akong may crush sa'yo Matagal na kitang pinagpapantasyahan. Kung hindi ka nga lang talaga tatay ng best friend ko, nagbigay na ako ng motibo Alam mo, tama na tong pag-iinom natin. Umaabot na yung alak dyan sa utak mo
Hindi ka ba nasa-sexyan sa akin? Ha? Bakit? Maganda naman ako, di ba? Maraming nanliligaw sa akin kasi maganda yung mukha ko, maganda yung katawan ko. Alam kong maraming gustong tumikim sa akin. Kaya lang, ayoko eh. Pero kung may balak kang tikman ako, ihahain ko pa yung sarili ko sa harap mo. Alexa, magpahinga ka na. Lasing ka na eh. Oh, ayaw mo ba talagang subukan? Alam mo, sigurado ako hindi ka magsisisi sa akin. Baka maadi ka pa sa akin. Alam mong kalokohan yung sinasabi mo, kaya sige na, matulog ka na lang. Bakit? Alexa, malito ha. Sigurado ka ba? Oo, maling-mali. Kaya hindi natin yung pwedeng gawin. Pagpahinga ka na lang dyan. Papasok na ako sa kwarto ko. Hindi naman ako ganun kamanhid para hindi maapektuhan sa angking ganda at sexy ni Alexa. Siyempre, hindi ko pinapahalata yun noon, lalo na kay Cheryl, dahil ayoko namang isipin niyang nagte-take advantage ako kay Alexa. Pero yung halik na yun, alam ko na doon magsisimulang magbago ang lahat. Ay, nakauwi ka na pala. Sakto yung uwi mo, nagluto ako ng hapunan. Anong ginagawa mo dito? Ay, hindi ba nasabi ni Cheryl na dito muna ako pansamantala habang nagpapalamig kami ni Mama? Hindi. Wala siyang nababanggit sa akin. Siguro naisip niya na papayag ka dahil, well, ako naman to kaya hindi na niya sinabi sa inyo. Si Cheryl nasaan? Wala, may pinuntahan. Babalik daw siya mamaya. Sabi niya ako na daw yung bahala sa dinner natin kaya nagluto ako ng sinigang na hipon. Paborito mo yun, di ba? Alexa, yung tungkol sa nangyari nung hinalikan kita. Hindi ako lasing nun. Alam kong hinalikan kita at alam ko yung mga sinabi ko nun sa'yo, okay? Totoo na may gusto ako sa'yo. Totoo yun. At mas lalong totoo na sobrang attracted ako sa'yo. So, hindi dahil yun sa alak. Gusto ko talagang gawin yun. Huwag na lang sana makarating yun kay Cheryl, ha? Baka magalit siya sa akin at isipin niya na inabuso kita. Okay, pero gusto kong linawin na wala kang ginawa sa akin. Ginusto ko yon at gusto kong mas higit pa dun yung mangyari. Ha? Magpapahinga na ako. Hi! Dinala na kita ng pagkain dito sa kwarto mo. Hindi ka kasi bumaba kaninang dinner eh. Lapag ko lang dito ha. Salamat, pero hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Ano ka ba? Okay lang. Ito pala yung kwarto mo, ha? Ang linis, ha? Alam mo, parang hindi lalaki yung may-ari ng kwarto na to. Sige na. Lumabas ka na. Baka makita ka pa ni Cheryl dito. Magagalit yun. Ba yan? Tulog na siya. Saka sobrang pagod yun. Kahit na. Ano ba? Bakit mo ko iniiwasan? Alexa, lumabas ka na. Hindi tama na nasa iisang kwarto tayong dalawa eh. Lalo na kwarto na ng lalaki. Ay, ano naman ngayon? Gusto ko nga yung amoy ng kwarto mo eh. Amoy mo? Mas lalo tuloy. Mas lalong umiinit yung katawan ko. Bakit mo ba ginagawa to? Kasi nga gusto kita eh. Matagal na. At nung hinalikan kita, alam kong gusto mo rin ako. Ngayon ko na-realize lahat ng ibig sabihin ng mga tingin mo. At dahil pareho tayong may gusto sa isa't isa, napapakipot pa ba ako? Siyempre hindi na. Kahit na, mali pa rin to. Sigurado ka? Teka, anong ginagawa mo? Isuot mo nga ulit yung t-shirt mo. Bakit? Kulang pa ba? Sige, wait. Alisin ko na rin tong bra ko. Alexa, Hindi mo pa rin ba gusto yung nakikita mo? Tingnan mo na. Maputi naman, diba? Mamula-mula. Huwag mong sabihin na ni isang beses hindi mo in-imagine na hindi ito hinahawakan.
Tama na, Alexa. Kulang pa? Okay, sige, aalisin ko na lang din tong shorts ko. Alexa, ano ba? Oh, ang puti naman, diba? Makinis. Lahat ng parte ng katawan ko makinis to. Alagang-alaga ako to eh. Kaya alam kong hindi ka magsisisi. Ano? Pipigilan mo pa ba yung sarili mo? Ano ka ba? Subukan mo lang. Tikman mo ko. Huli naman ako magpatikim eh. Ano? Ayaw mo pa ba? Sigurado akong gusto mo to Dahil kapag nasimulan ko to, hindi mo na ako mapipigilan. Magpakasawa ka buong gabi. Tulad ng sinabi ko kanina, sa isang halik siguradong magbabago ang lahat. Ilang beses pang may nangyari sa amin ni Alexa hanggang sayo na nga, nagkaroon na kami ng lihim na relasyon. Dahil sa close naman sila ni Cheryl, nagtagal pa siya doon sa bahay at nagpatuloy ang namamagitan sa amin. Tuwing gabi tatakas siya sa kwarto ni Cheryl at lilipat siya sa akin. Babalik na lang siya kapag medyo paaga na. At nangyari yon ng mga halos buwan din. Tama na to. Baka dumating na si Cheryl. Ano ba naman yan? Parati na lang tayong ganito eh. Nagtatago, nag-iiwasan kapag nandyan na siya. Ayaw bang sabihin sa kanya yung totoo? Hindi pa ako handa. Best friend ka niya, tatay niya ako. Kaya hindi magiging madali sa kanya na tanggapin to. Lalo na kapag nalaman niyang matagal na pala tayong may relasyon. Ay ano naman? Magagalit lang yun sa una pero matatanggap din niya yun sa bandang huli. Parehas niya tayong mahal eh. Hindi mo rin masasabi. Basta, kapag nagkaroon na tayo ng pagkakataon, magsasabi na tayo sa kanya, okay? Bahala na, pag-iisipan ko. Sinasabi ko na nga ba? Cheryl? Bes? Bes, bumukha mo! Kaya naman pala gusto mong pumupunta dito sa bahay? Ha! Yung pala, tatay ko yung next target mo. Kaya naman pala tuwing nagigising ako sa madaling araw, wala ka sa kwarto. Nandito ka lang pala. Nilalandi yung papa ko? Bes, mahal ko si Freddy. Anong mahal? Ha? Tigilan mo nga ako. Pwede ba? Umalis ka na. At ayoko na makita yung pagbumuka mo! Teka lang, pero... Layas! Cheryl! Isa ka pa! Papa naman! Ano bang pumasok sa isip mo para patulan pa si Alexa? Kaidaran ko yun, oh! Best friend ko pa! Bakit siya? Cheryl, makinig ka muna sa akin, ha? Yung relasyon namin ni Alexa, totoo yun. Nagmamahalan kami. My God pa! Nakakadiri kayong dalawa! Dito ka pa talaga nagkalat sa mismong bahay natin? Sa bahay na pinundar nyo ni Mama? Ilalandi mo pa yung best friend ko sa mismong kama nyo ng nanay ko! Hindi ka man lang ba nahiya? Tumigil ka na. Huwag mong idamay dito ang mama mo. Nakakahiya ka pa eh! Nandidiri ako sa'yo! Ha? Cheryl! Cheryl! Hindi pa tayo tapos mag-usap, ha? Cheryl! Totoong tinamaan ako kay Alexa. Kaya kahit alam ko na mas lalong magagalit sa akin si Cheryl, pinaglaban namin ni Alexa ang pagmamahala namin. Hindi naging madali ang lahat, sa totoo lang. Ilang pag-aaway ang nangyari hanggang sa huli, hinayaan na lang kami ni Cheryl. Hinayaan na maging masaya at magmahalan. Medyo nawiweirduhan lang daw siya dahil hindi niya inakala na ang best friend niya ay posibleng maging step mother pa pala niya. Ito ang aking kwentong SPG Freddy. Iba ang pagiging matinik ni Freddy. Nakasungkit ng bagets. Nakasungkit ng fresh na fresh. Batang-bata.
kaedad ng anak. Hindi lang kaedad ng anak, best friend ng anak. Alam nyo, lagi natin naririnig ang pag-ibig, wala naman daw yan sa edad, diba? Hindi mahalaga kung ilang taon ka na nung nagmahal ka. Hindi rin mahalaga kung ilang taon na yung mamahalin mo. Ang importante, kayo ay nagmamahalan. So kung yun ang iisipin natin na isipin kung gaano kalaki yung agwat ninyo. Basta nagmamahalan kayo, wala kayong tinatapakan na tao, wala kayong niloloko. Okay lang yan. Ipagpatuloy nyo lang yan. Kung i-apply natin yun dito, pwede natin sabihin na wala naman talagang mali sa kanilang relasyon. Diba? Kasi nagmahal lang naman tong si Alexa at saka ang tatay niya, si Freddy. Ang problema lang talaga dito ay yung relasyon kasi nung babae at saka ng anak nitong si Freddy, si Cheryl. Si Cheryl at Alexa ay mag-best friend. So, kaya hindi lang naman talaga matanggap dito na parte is mag-best friend yung dalawa. So, ang weird. From best friend to stepmother. Diba? Yun na naman talaga hindi matanggap ni Cheryl eh. Ang weird. Ang weird lang talaga sa pakiramdam. Ganon. Pero kung iisipin natin paano kung halimbawa hindi naman best friend ni Cheryl tong si Alexa? Si Alexa ay someone na nakilala lang kung saan, ganyan. And talagang minahal ng tatay. Nakita mo naman na minamahal din naman talaga nung babae yung tatay mo, diba? At ikaw naman ay willing ka naman talaga or okay lang naman sa'yo na maranasan ulit ang tatay mo na magmahal. Siguro, it won't matter. Nagmamatter lang siya ngayon at malaking issue lang siya ngayon dahil best friend kasi ng anak. So, ang tanong, kayo ba? Kaya mo bang tanggapin yung gantong sitwasyon, di ba? Hanggang mga anong edad ba yung kaya mo mahalin? Hanggang anong mga edad?